인사해. 안아림. 남자친구야. 안녕하세요. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Female War, A Nasty Deal na ipinalabas noong 2015. Upang makalikom ng pera para sa eye donor ng kanyang asawa, ang babaeng ito ay kayang isakripisyo ang sariling katawan upang ipaararo sa isang tandang. Si Sunyong ay may asawa at nagtatrabaho bilang isang sales promotion girl sa isang beauty shop. Habang nagtatrabaho siya, nakita niya ang kanyang kaibigan na nagngangalang Seoyun na kanyang nahuling kabit ng kanyang asawa. Iyon ang pangalawang pagkakataong nagkaharap silang muli, kaya sinampal ito ni Sunyang at ipinatawag naman siya ng kanyang manager dahil sa pangyayaring iyon. Muntika nang matanggal sa trabaho si Sunyang, subalit kinausap siya ng kanyang manager na kung sakaling magpapaararo ito sa kanya, ay hindi siya sisibakin sa kanyang trabaho. Mariing tumanggi si Sunyang sa alok nito, at pagkatapos ay nagpasya na lamang itong huminto na sa kanyang trabaho. Doon na nagsimula ang problema sa buhay ni Sunyang dahil matapos niyang iwanan ng kanyang trabaho, ay naaksidente naman ang kanyang asawa kung saan natamaan ito ng basag na fluorescent light nang palitan nito ang ilaw sa kanilang bahay. Ang aksidenteng iyon ay nagresulta sa asawa ni Sunyang na mabulag ng tuluyan at ang tanging paraan lamang upang makakita itong muli ay sa pamamagitan ng eye donor. Subalit walang kakayahan ang pamilya ni Sunyang na tulungan siya sa pinansyal at ang isa pa ay wala ng trabaho pa si Sunyang. Sa wakas ay may isang matandang pasyente na may cancer ang nakaalam sa problema ng kanilang pamilya. Nag-alok ito ng tulong na ibibigay niya ang kanyang mga mata sa isang kondisyon at iyon ay ihahayag nito sa kanyang bahay mamaya. Ang hiniling ni Mang Kanor ay kailangan lamang nitong gisingin ang natutulog niyang manoy kapalit ng lahat ng kayamanang maiiwan ito. Sa simula ay tumanggi si Sunyang sa kondisyon ni Daejun, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na kabit ng kanyang asawa na si Seoyun upang siya na ang lumandi at magpatayo ng manoy ni Daejun. At maghahati sila sa kayamanan ng matanda. Tinanggihan din siya nito sa umpisa, ngunit sa huli ay pumayag na din ito. Inakit ni Seoyun ang matanda, ngunit sa kasamaang palad, kahit na napukaw nito ang natutulog na pagnanasa, ay hindi pa din tumatayo ang botoy-toy nito. Sa huli, hindi nagtagal ay sumuko na si Sunyang dahil wala naman siyang pagpipilian kundi pirmahan ang kontrata sa kondisyon ni Tandang. Sinubukan ni Sunyang na nakawin ang kontrata na ginawa ng matanda, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya nito sa akto. Kinabukasan, tumungo si Sunyang sa bahay ni Mang Kanor, suot ang sexing damit. Dahan-dahan nitong tinanggal ang botones ng kanyang blusa at nagsayaw ng may pang-aakit sa harapan nito. Ngunit hindi pa rin niya mapatigas ang botoy-toy nito. Matapos nun, humanap si Sunyang ng mga halamang gamot upang malunasan na ang naglalaylay lamang nitong tarugo at sa wakas ay nakahanap din ito ng mga sangkap sa internet. Bumili siya ng mga ito sa palengke at sa kaputihang palad ay may nagturo pa sa kanya kung paano iproseso ng maayos ang recipe. Ipinainom niya ito sa matanda, kaya kinabukasan ay tagumpay na gumana ito at ang lumalaylay na tarugo ni Tandang ay muling nabuhay.
Natuwa si Sunyang at sa wakas ay napagaling niya ito. Ngunit kailangan ni Tandang ng pagpapasukan nito ng kuweba dahil matagal na panahon itong hindi nakakatikim. Sinubukan niya ito kay Sunyang at wala namang magawa ang hitad kundi pagbigyan ng matanda. Umaasa itong makukuha na niya ang buong kayamanan ng matanda sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi tumupad si Tandang sa kanilang pinag-usapan ni Sunyang at sa halip ay ginamit nito ng ginamit ang magandang katawan ng ating bida. Labagman sa kalooban ni Sunyang ay nagpatuloy pa din siyang magpaararo sa matanda upang mag-ibsan ang init ng katawan nito hanggang sa humingi na siya ng payo kay Shoyun. Ayon naman sa babae ay magkunwari si Sunyang na nasasarapan ito sa mga ginagawa nila. Sinunod naman ni Sunyang ang lahat ng payo ng kaibigan at siya ay nagtagumpay. Unti-unti ay nagsimulang matunaw ang puso ng matanda sa kanya hanggang sa bigyan siya nito ng kaunting kayamanan. Ang pera na iyon ay ginamit ni Sunyang pantustos ng pagpapaopera ng kanyang asawa sa mata sa ibang bansa. Habang nasa ibang bansa ang kanyang asawa, ay kailangan ni Sunyang na manatili sa pamamahay ng matanda. Matapos maihatid ang asawa sa airport, tumungo na si Sunyang sa bahay ni Daejun, dala ang malaking maleta. Hiniling muli ng matanda na magpasarap sila sa silid nito. Subalit sa puntong iyon ay tinakpan ni Sunyang ang mga mata nito ng kanyang panty. Nang malapit ng malabasan si Tandang, inundayan ito ng saksak ni Sunyang na nagresulta sa pagkatugi nito sa kanyang harapan. Matapos sumakabilang buhay ang matanda, naman na lahat ni Sunyang ang buong kayamanan nito. Ang kanyang asawa naman ay nagbabalik na sa Korea matapos ang matagumpay na operasyon nito. Tama ba ang ginawa ni Sunyang? Ikomento lang po ang inyong sagot. 짐이 쓴 거냐? 뭐야 이 물건은? Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.